Nasa huling stage na ng Kongreso ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte bilang nakatakda ng pagbotohan ng plenaryo ang mga reklamo. Habang ilang mga mambabatas kumpiyansang makakalap ng sapat na boto na pabor sa impeachment, kinwestiyon naman ni Duterte ang tila pagiging sobrang sigurado ng mga mambabatas. Nakapagtataka raw ang pagiging sigurado ng mga ito na siyang may hawak ng kanyang kaso. Alamin ang detalye sa balitang ito. Sa pagdinig ng House Justice Committee nitong Lunes, inaprubahan nito via unanimous vote ang committee report at resolution na naglalaman ng impeachment articles laban kay Vice President Sara Duterte na matatanda ang tinukoy ng komite na may probable cause. Ang committee report nakatakda ng dalhin sa plenaryo upang pagbotohan kung tuluyan ng i-impeach si Duterte. Inaasahang magaganap ang botohan sa May 11. Ang ilang miyembro ng komite nagpahayag na ng kumpiyansa na lulusot sa plenaryo ang mga reklamo at tuluyang i-endorso sa Senado na tatayo bilang impeachment court. Kinakailangan kasi ng 1/3 ng Kongreso o 106 na mga miyembro ang bumoto pabor sa mga reklamo upang ganap na ma-impeach si Duterte. Si Duterte tila hindi naman masyadong dinidibdib ang developments na ito sa kanyang impeachment cases, gayon din ang mga gusto siyang matanggal sa pwesto. Ani Duterte, nauunawaan niya ang opinyon ng mga ordinaryong mamamayan at na may karapatan silang ipahayag ang kanilang opinyon kaugnay ng kanyang impeachment. Sa kabila nito, hindi niya napigil ng questionin ang mga opinyon mula sa mga mambabatas na tila sigurado na raw na mai-impeach siya. Nakakapagtaka raw kasi kung ang mga ganitong pahayag ay galing sa mga mambabatas, lalo pa at sila ang humahawak ngayon ng kanyang impeachment cases. Matatandaan na noong nakaraang linggo, humirit si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na mayroon na umano mga nag-iikot sa mga opisina ng mga congressman na pinabantaan ng mga itong aalisan ng pondo ang kanilang distrito kung hindi sasang-ayon sa impeachment. Sa kabilang banda, hindi naman daw nagbabago ang disposisyon ng ikalawang Pangulo kahit pa sa gitna ng mga kinaharap niyang kontrobersya, kabilang na impeachment case, mga question sa kanyang ari-arian, maging ang sitwasyon ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetine sa The Hague, Netherlands. Nagpapasalamat din siya sa mga taga-suportang nananatili sa kanyang tabi kahit patila tinalikuran na raw siya ng mga kaibigan sa politika. Para sa EuroTV News, Ngela Yagin sumasaludo sa bawat Pilipino.